Maayong adlaw na pudya sa inyong tanan mga tuto kag mga inday. Dahil nga ay nandito ka na, kaya panoorin mo na lang itong mga nangyari sa araw ko dito sa may bukid. Bali maaga pagali kami diri pumarito sa may bukid do mga inday para maaga din kaming makapagsimula sa mga trabaho namin dito ngayon O yung sinasabi ko pala sa inyo to mga inday ng mga efficacent company noong time ng El Nino. Noong nakita nyo bala na green yung tubig. Ngayon tingnan nyo kay malinaw na yung tubig na dumadaloy-daloy. Tapos meron na ditong lumalangoy-langoy na anak naman pala ito ng palaka. Baw akala ko ito yung sperm cell ng higante na negro. Pagkaratingaw namin diri sa may kubo itong mga inday, hindi gid ako yan nagsasala nagutom na itong mga kababayan natin dito ho. Baw may pasundo-sundo moments pag silang nalalaman. Ako nga rin noon may sinusundo-sundo din ako, ngunit sa iba naman yun sumakay. Bali yung mga kasama ko pala diri gali itong mga inday ngayon ay si Mama, tapos si Papa, tapos itong si Mika na kapatid ko. Tapos ako namang halos 3 linggo nang hindi nakauwi diri sa amon nga lugar itong mga inday. Abaw, na-miss ko man ito talaga itong matahimik at matawhay naming bukid. Pero sa totoo lang, mas na-miss ko yung anak mo ya tita. Dito ay papakainin na muna namin itong mga kababayan natin dito na mga dalok-dalok kag dahak-dahak na hindi man ito tumataba. Kaluyan daw pila na siguro kasako ang naurot nila nito na feeds. Tapos nagkarabuslot na rin yung bulsa namin sa kakabili ng feeds nila. Pero kung hahawakan mo yung dibdib nila, ang tutulis daw parang ilalim ng barko. Itong mga manok kasi na ito, totoong mga inday, galing ito sa may La Carlota na ipinadala dito ng kapatid ko. Dahil nga ay meron itong mga sipon, tapos may mga masakit na ila ginabatya nga daw hindi ko maintindihan, mga baho pagidaan likod, baho pagid pusnga. Ate amo na siguro nga pumapayat sila pero grabe naman amo nini pagpapainom sila ng Vitracin Gold, mga ano pa da na gamot-gamutin, pero daw hindi pa rin niya itong mga inday na aampawan. Ambot ano ni gurong bulong sini sa ila, basi kalaha nga may mainit na tubig Pagkatapos nga naming magpakain dito mga inday ng mga manok ay magpapastol lang muna ako nitong mga haniban sugar plum yam ko. Tapos dinala ko na rin diri sila to mga inday diri dampiyo para na makakakain sila ng mga hilamon. Baw mabuti gani itong mga inday ngayon kay tumubo na ulit itong mga damo-damo dito sa paligid. Tapos naging unti-unti na rin naging birdie yung paligid itong mga inday. Mabuti nga ay tag-ulan na rin naman dito itong mga inday, kaya nakapagtanim na rin kami dito ng mani sa may bakante na ito Tapos yung kalahati nito ay mga mais, tumutubo na gani sila Ito kasi yung magiging pagkain ng mga alaga naming manok dito. Tapos pumunta na ako diri sa may kamalig ng kambing namin dito mga inday dahil itatali ko din ito sa may tabi-tabi yung mga bansot na ito. Noong tag-init to mga inday, pinapakawalan lang namin itong mga kambing na ito. Pero ngayon, kailangan nagidyan nating itatali ito mga inday. Kay kung hindi natin itatali, yung mga tao kasi na malapit dito sa aming bukirin ay nagsitanim na rin ng mga mais at iba pang mga pananim nila. Pinupuntahan ko ng mga kambing namin ang mga pananim nila, tapos ginakain yung mga mais nila. Ate budlay na naiya to mga inday kung hindi natin ito tatalian. Kay base bala pagbalik ng kanding diri sa aming bukid bala wala nang paa. O di kaya'y nakaldirita na. Pagdulong dito bala sa amin, nasa loob na ng yahong na adobo na galing kanding ya. Pagkatapos kong magpastol ng kambing diri to mga inday ay pumunta na naman ako diri sa amon nga talungan. Kung napapanood nyo yung previous vlogs ko, yung nagha-harvest bala tayo ng talong Tapos yung mga talong na natuyo din ng El Nino, ngayon ito na po sila ulit to mga inday. Dahil noong unang pag-ulan diri, noong nag-ulan diri bala sa may bukid, pinutol kaagad ni Papa yung mga natutuyong stems nila, tapos pinatubo ulit namin at nagkaroon sila ng salinsing. Mabuti nga naman ganito mga inday kay tumubo pa rin ito sila ulit, sapagkat yung kilala mo dyan hanggang ngayon magba 25 na hindi pa rin tumutubo. Kaya nga kami nandito to mga inday dahil ito talaga yung pakay naming trabahuin ngayong araw. Mamaya ay puputulin namin itong ibang salinsing na tumutubo dito sa may talong, tapos magtitira lang kami ng healthy at malalaking stems na yun na yung aming palalakihin at pabubungahin. Tapos itong mga lupa naman yun na nasa gitna ng plato mga inday, ito ay aming kakandusin ng mga pala at ilalagay doon sa may palibot ng talong sa ibabaw ng plat, para yung tubig bala ay makakadaan at hindi bala malululun
matunuban yung mga talong at hindi bala malulumos kag mamamatay. Bago nga kami magtrabaho diri to mga inday ay kakain na muna tayo ng pang-agahan. Pagbalik nga namin diri sa may kubo, abaw si Mika hindi pa pala tapos sa pagluluto. Siya kasi yung naatasang tagaluto dito ngayon to mga inday. Tapos ito din yung lulutuin niya, yung mga alugbate na kinuha niyo doon sa may gilid ng talungan. Tapos lulundan niya lang ito ng noodles ko, no? O maya pa diri to mga inday ay naluto na yung ulam ni Mika. Kaya kumain na kami dito. Pagkatapos naming kumain, abaw, grabe man ang paramalhas ko sa luto ni Mika ba. Kaya lumabas ako dito Dayon kinuha ko na dito itong mga inday ang pala kag nagkakadto na kami doon sa may talungan para simulan na namin yung trabaho. Abaw, kailangan talaga natin itong alagaan itong mga talong, itong mga inday dahil posible na mas marami pa itong bubungahin kumpara doon sa unang pagtanim namin. Dahil yung iba gani dito mga inday mga maliliit pa lang pero marami ng bulaklak ag mga bunga. Dito ay nagsimula na kami magpalapala ni Papa dito mga inday. Medyo hindi naman mahirap itong palahin yung lupa kay malambot naman gali itong puso ko para sa anak mo, tita. Ay stay yung lupa gali. Tapos yung mga nakuha naming lupa dito mga inday sa may gitna ay nilalagay na namin dito sa may taas ng plat at ipinapalibot namon sa may talong dahil makakatulong din ito sa pagpapalago ng ating talong. Diregin birahan na ginamon yan ni Papa sa pagpapalapalahin to mga inday habang sila ni Mama kag ni Mika sila naman yung namumutol ng mga maliit na tubo ng talong dire. O kung hindi kasi natin itong babawasan yung mga tumutubo ng mga salinsing ng talong ay mag-aagawan lang po ito sila ng mga nutrients sa lupa. Tapos yung ina-apply natin na pataba ay mag-aagawan lang din sila. Kaya dapat magtira lang tayo ng 3 o 4 na punuan para yung ating pabubungahin. Kahit nga sa totoong buhay natin kung marami kang kaagaw, lalo na sa crush mo, aga murugot ka man gani. Alam nyo sa totoo lang mga inday, meron akong sasabihin sa inyo. Kaya kami nagtatrabaho ng masipag tapos hindi pa rin kami humihinto kahit na umuulan, rain or shine kasi itong aming gawain yung mga inday. Dahil yung pinakarason dyan, natatakot kasi kaming magalit itong busing namin na nagsisiting pretty dito sa may ilalim ng payong ho. Mahirap kasi baka hindi tayo bala maswilduhan mamaya how. Maya pa dirito mga inday ay natapos na namin ni Papa dito ang sa may itaas pa lang. Pero pati yung hinlalaking daliri ko diri sa may paa ay napala ko din. Abaw, ginakulang pa siguro ako sa palalahon dire Pati yung tiil ko nadalasa rin. Buti na lang gani kay may mga hagunoy dito sa bukid. Maliban kasi sa ginagamit itong pang-uli ng kilala mo na tinatambal din ito sa mga sugat. Dugay-dugay diri mga tutuag mga inday, kumapal na yung ulan kaya nagpalak-palak na rin kaming bumalik sa may kubo para sumilong Tapos nakita ko dito na hinahabol-habol ni Mika yung busing namin na daw hindi pa gani magpahuli Noong naghulaw-hulawin ng ulan dito mga inday, bumalik na naman kami doon sa may talungan. Dito ay sumalin na kami ni Papa sa may pinakababa. Tapos nakita namin na ang tigas niyang lupa dito sa may bandang gitna ho. Kaya ayun, kumuha si Papa ng araro dito mga inday. Tapos kinuha ko din dito yung isang uyab na may sungay. O kagin araro ko na muna dito yung sa gitna para madali palahin kaya nabubungkal na siya. O sa mga followers ko gali dyan ng mga OFW, alam kong na-miss nyo rin yung buhay probinsya o na-miss nyo rin umuwi dito sa Pinas at ang inyong pamilya ay muli nyong makakasama o kaya habang kayo ay nasa ibang bansa pa, huwag kayong mag-aalala dahil ako na muna yung magsasagawa ng mga bagay na ito, yung mga trabahong bukid na ipapakita ko dito sa inyo sa video na ito. Sana ay makakatulong sa inyo na maibsan-ibsan din yung inyong pagkakahidlaw at ang pagka-homesick nyo sa ating lugar. Maya pa dirito mga inday ay natapos na namin ni Papa na palapalahin itong mga lupa. Tapos nagpahinga-hinga na rin kami ditong 4 sa may gilid ho. Siya nga pala, ito pala yung mga mababait at masisipag kong magulang na ginagawa gid ang lahat para maitaguyod lang ang aming pamilya. Noong mga bandang 4:30 na dirito mga inday ho, inihanda ko na yung sprayer. Tapos tumimpla na ako dito ng foliar at insecticide para sa mga talong na para bala maprotektahan yung mga bulaklak nila. Tapos hindi bala malalalaglag how. Sa syudad lumaga mo, mga buhay sa umaha. Dahil ngay natapos ko na dito yung trabaho namin mga inday, nakakapagod man ang araw na ito, ngunit ako'y masaya naman dahil na kahit papaano bala ay nakakatulong tayo sa ating ginikanan.
Kay manglawig pa Kuya Carbo kag manghigot kanding kag magpasulod manok sa may kurungan nila to mga inday, kaya hanggang dito na lang ah. Salamat sa pagsama, babay, ingat. Pagbukaw sa aga, mga pisara-sara,